Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, naglakad si Bea patungo sa tabing ilog. Ang pagsikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa kanyang landasin. Kasama niya si Dominic, ang matalik niyang kasintahan, ang mga mata niya'y puspos ng lungkot. "Bea, ang ganda talaga dito," sambit ni Dominic, may ngiti sa labi habang tinitingnan ang mga tanawin. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Bea ay may halong lungkot. "Oo, Dom, pero kailangan kong pag-usapan ng isang bagay." Tahimik na nagpatuloy ang dalawa sa paglakad hanggang sa sila'y mapadpad sa ilalim ng isang puno. "Ano ba yan, Bea?" tanong ni Dominic halatang nababahala. "Dom, napag-isipan ko ang ating kinabukasan," umpisa ni Bea, may panginginig sa kanyang boses. "Kinabukasan? Bea, mahal kita. Gusto ko ng buhay kasama ka," tugon ni Dominic, may pagmamahal sa kanyang boses. Ngunit ang mga salitang iyon ay pumukaw ng lungkot sa puso ni Bea. "Alam ko, Dom, pero kailangan kong isaalang-alang ang aking ari-arian." Napatingin si Dominic sa kanya, may pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ang ari-arian mo, anong ibig mong sabihin, Bea?" "Dom, ang mga property at investments ko ay mahalaga sa akin. Ito ang bunga ng aking pinaghirapan," paliwanag ni Bea, ang pag-aalalay dumadagundong sa kanyang dibdib. "Gusto ko ng taong may pangarap tulad ko, may determinasyon at sipag na maabot ang mga pangarap na iyon." Napangiti si Dominic, ngunit may kirot sa kanyang puso. "Binabahala mo na hindi ko kayang pantayan ang meron ka," pagpapaliwanag niya. "Oo, Dom, hindi ko naman ito ibig sabihin. Mahalaga sa akin ang pagmamahal mo," sambit ni Bea, may pagluluksa sa kanyang mga mata. "Pero kailangan ko ring isipin ang aking sarili. Kailangan kong maging tapat sa aking mga pangarap." Nang bumaba si Dominic sa puno, isang mapait na ngiti ang ibinigay niya kay Bea. "Naiintindihan ko, Bea. Lahat ng sandaling iyon ay mamahalin ko." Nang makita ni Bea ang pag-alis ni Dominic, ang puso niya ay nabiyak sa lungkot. Ngunit habang tumatagal, unti-unting tinanggap niya na tama ang kanyang desisyon. At sa pagpikit ng mga mata, sa ilalim ng naglalakihang puno, siya ay nagsimulang tanggapin ang kanyang pagkakakawatak-watak na umaasang darating ang panahon na matatagpuan niya ang taong makakasama niya sa kanyang paglalakbay.